Ang pagkakaroon ng Mercedes-Benz ay parang pakikipag-date sa isang supermodel. Magastos, hindi mo alam ang susunod na mangyayari at nauuwi sa iyakan. Gusto kong ibahagi ang susunod naming sasakyan na dati naming araw-araw ginagamit. Ngayon, isinantabi na namin ito pero hindi ibebenta o itatapon. Para sa mga gustong sumubaybay sa channel para sa ganitong content, mananatili ito pero hindi na namin kayang gamitin ito araw-araw kaya bumili kami ng bagong sasakyan. Ang meron tayo dito ay isang 2018 Porsche Cayenne na may V6, ang VR6. Ito na ang pagpapakilala ng bago naming sasakyan. Bakit namin pinili ito kaysa sa Mercedes-Benz namin? Bakit napapangalawa na ngayon ang 2018 Mercedes C300 sa 2018 Porsche Cayenne? Oo, medyo mas mahal ito, pero hindi naman talaga yon ang mahalaga. SUV ito at masaya rin. May remote start din na medyo kakaiba. Pero may tatlong pangunahing dahilan kung bakit ito ang napili naming sasakyan at kung bakit namin napagdesisyunang bilhin ang Porsche Cayenne. Higit pa riyan, ikukumpara natin ang Porsche Cayenne sa Mercedes-Benz na parehong taon, kaya malinaw na maganda ang paghahambing. Ngayon, dahil dyan, pag-uusapan ko rin kung bakit hindi kami bumili ng ibang sasakyan tulad ng BMW X5 o kahit Audi Q7 o baka pati Mercedes GLE na mas malapit na kakumpetensya. Mas kahawig niya yon, pero lahat sila SUV. Sige, ipapaliwanag ko ang eksaktong dahilan at technical na detalye ng mga sasakyang iyon, pati kung bakit kami bumili ng Porsche na may V6. Simulan na natin. Ngayon, tinutugunan ng sasakyang ito ang tatlong pangunahing alalahanin natin. Sa 2027, ipapatupad ng surveillance sa maraming sasakyan. Babantayan nito ang paningin mo, titingnan kung lasing ka, o maaring patayin ang makina ng sasakyan kung hindi ka angkop magmaneho. Walang gustong kontrolin ng sarili nilang sasakyan, kaya siguradong naiiwasan ng sasakyang ito ang mandatong yon at madali lang ito. Ngayon, karamihan ng sasakyan ay may malalaking touchscreen, capacitive at haptic controls na mahirap malaman kung alin ang alin. Maghanap ka ng simpleng button, switch o knob para buksan ang heating controls o iba pang features mo. Halos imposible na sa ilan sa mga bagong sasakyan na ito na parang kailangan mo pang maghanap ng ilang araw at oras at basahin ang manual na sobrang kapal para lang malaman kung paano ayusin ang isang maliit na setting na dapat sana ay 30 segundo lang ang kailangan. Bukod pa dyan, tampok din dito ang naturally aspirated na VR6 na 3.6 na litrong V6 engine. Nagbibigay ito ng 300 horsepower at 275 pound-feet torque na nakakabit sa Tiptronic 8-speed torque converter automatic. Walang DCT, PDK o CVT dito. Kalimutan na lahat ng acronym na yan. Yan ang mahalaga. Iwasan mo lahat ng kalat na yan. Kung gusto mo ng sasakyang pang araw-araw na tatagal, gusto mong maipatakbo ito ng maraming milya at gusto mong gawin ito ng maaasahan. At syempre, napakahalaga rin na masaya mo itong magagamit. Talagang isang hiyas ito sa mundo ng mga sasakyan na sobrang komplikado, hindi maasahan at parang isang supermodel. Una, ang Mercedes-Benz ay halos pareho lang ng ibang luxury car sa merkado. May turbocharged na makina ito. Karamihan ng sasakyan ngayon ay may turbocharging, direct fuel injection at madalas hybrid drivetrains, kaya mahal ang maintenance. Sa kasamaang palad, hindi talaga sila pang matagalan. Naalala mo ba yung mga Chevy truck nung dekada 70 at 80? Alam mo, yung mga lumang 305 at 350 cubic inch na makina, tumatagal talaga ang mga yon dahil hindi sila masyadong pinapahirapan at hindi napupuwersa. Ito naman ang kabilang panig ng usapan. Oo, may teknolohiya at mga inhinyero na marunong gumawa ng makina. Pero ang problema, gumagawa sila ng mas epesyente at mas matipid na makina. Pero ikaw naman ang gumagastos sa maintenance ng mga ito. 2 litrong turbocharged 4-cylinder engine ito na may 242 horsepower at may 9-speed 9G transmission na pwedeng i-shift. Masarap itong imaneho. Gaya ng sabi ko, ang hinaharap mo ngayon ay parang sasakyang labis na napupuwersa. May usap-usapan sa mga forum ng huling cylinder, minsan nagkakabutas. Kadalasan dahil sa problema sa fueling o PCV na nagdudulot ng labis na konsumo ng langis. Karamihan ng piyesa sa ilalim ng hood neon ay plastic, kaya madaling matunaw at nagdudulot ng problema. Kaya ngayon, karamihan ng modernong sasakyan ay turbocharged, direct fuel injected at hindi na ginawa para tumagal tulad ng mga lumang modelo. At kaya naman ang Porsche Cayenne na ito ay medyo may halong old school. Ang meron tayo dito ay isang 3.6 na litro na V6. Oo, direct injected ito. Di ako masyadong fan pero naturally aspirated siya. Kita mo, walang turbochargers. Habang umaakyat ka sa lineup ng Cayenne, makakakuha ka ng V8 twin turbos at iba pang galing. Gumawa pa nga sila ng diesel. Pero ang punto, ito ang base engine nila na may 3.6 na litro walang turbo. At
Kahit na may direct fuel injection ka, kaya mo namang alagaan yon. Karamihan ng mga kotse ngayon ay may direct fuel injection. Kailangan mo lang magpa-walnut blasting o maintenance ng intake manifold tuwing 50, 60 o 70,000 milya. Bukod doon, hindi mo na kailangang intindihin ang mga turbo pati ang sobrang init. Hindi mo na kailangang alalahanin ang sira, turbo bearings at pag-init o paglamig na kailangan sa turbo engine na madalas makita sa Mercedes. Maraming sasakyan ng Lexus na yon, maraming Acura, maraming Honda, kahit anong brand pa. Halos lahat na yon ay gumagamit ng turbo. Bilang isang DIYer, nahihirapan akong tanggapin na sobrang komplikado na ng mga kotse na yon. Tingnan natin, mag-aambing tayo. Para sa gustong alagaan ng kotse, gamit sariling kamay, mahalaga ito, lalo na pagtapos na ang warranty at kailangan ng tipid na paraan para mapanatiling tumatakbo ang sasakyan. Pero tingnan mo lahat ng hose, tubo, fitting at mga piyesang pang-turbo. May turbo at wastegate sa ilalim, pero puno ng piyesa at puro plastic pa. Sa Cayenne, madaling makita at abutin lahat. May kulay na palatandaan kaya alam mo agad kung nasaan ang bawat isa. Siyempre, andyan lahat ng lagayan ng langis sa harap mo, pero pinaka-importante, may sapat kang espasyo. Tingnan mo, kung kailangan kong palitan ng spark plug o mag-maintenance, isang pirasong plastic lang ang kailangan at madali ko nang magagawa ang maintenance sa sasakyan na ito. Hindi ako makapaniwala kung gaano karaming makabagong makina ang halos wala kang maabot at hindi mo man lang maisingit ang kamay mo. Pero ito ay isa sa mga old school na drivetrain na parang hango sa lumang VR6 ng Volkswagen na talaga namang naging alamat. At alam ng lahat na maganda talaga ang mga yon. Nagkaroon ako ng lumang Passat na VR6 at manual gearbox. Isa sa pinakamagandang kotse ko. Maganda at linear ang power band dito. Malakas ito, mataas ang torque at umaabot sa mataas na RPM. Masayang imaneho, makinis ang takbo at maganda ang makina. Ngayon, parang mas malaking bersyon na may 3.6 na litro. Oo, may DI direct injection na ito ngayon. Pero isa pa rin itong tunay na workhorse na may bakas pa rin ng lumang estilo. Bago ikumpara ang interior, tingnan mo muna ang susi ng Mercedes-Benz. Simple, di ba? Kumusta naman ang susi ng Porsche? Ang astig niyan, masasabi ko, parang hugis kotse talaga. Sulit na agad ang presyo dahil dyan. At siguro isa pa yan sa mga dahilan kung bakit ko binili. Mahalaga para sa akin ang kalidad ng interior dahil dito ako madalas bilang driver at may-ari. Dapat mataas ang kalidad at functional ito. Tingnan muna natin ang Mercedes. Gusto ko talaga ang interior ergonomics ng Mercedes-Benz at maganda ang itsura nito. Napapansin ko lang na medyo nakaangat ang itaas na bahagi, parang si Frankenstein. Hindi ko maintindihan kung bakit may umbok sa itaas, pero gusto ko ang itsura at estilo ng mga pyesa sa loob ng ilan sa mga modernong Mercedes-Benz. Ulitin ko, hindi ito ang pinakabago. Ito ay isang W205 at kapag pumunta ka sa mas bagong henerasyon, bigla ka nang magkakaroon ng malaking screen at mas kaunti na ang mga totoong pindutan. Ngayon, meron pa rin tayong mga pindutan at mapapansin mong may mga heater at control buttons dito na maganda. May mga stereo control buttons din dito. Meron kang ilang cup holders. Syempre, meron ka pa ring lighter na medyo bihira na ngayon at pwede mo itong isara. Syempre, may iba't ibang klase ka ng mga control. May dynamic driving controls at auto shut-off. At sa kabuuan, napakaganda talaga ng disenyo nito. Pero gaya na nakikita mo, may mga gasgas at may mga sirang bahagi dyan. Meron ding kaunting pamamaga o pagbubukol dito. Napansin ko na ito at naipakita ko na rin dati. Malinaw na may kakulangan sa ilang interior na bahagi rito. Isa pa, napansin ko na kapag hinila mo ang ilang bagay. Lumalangit-ningit lang ito. Halos lahat ay gumagalaw sa paraang malamang na. Sa kabuuan, maganda talaga ang itsura nito. Aminado akong maganda rin ang loob, pagkakagawa, pagtatapos at ergonomiya. Lahat gumagana ng maayos. Pero ulit, may mga ingay, kalampag at tunog habang nagmamaneho ka at nagbabago ng direksyon. Alam mo, kapag umaakit ka sa gilid ng freeway o papasok sa driveway, tapos umaangat na ang isang gulong. At pagkatapos, alam mo, habang nababaluktot ang sasakyan at ang chassis, naririnig mo lahat ng tunog ng pag-twist sa loob ng sasakyan dito sa interior. At parang tunog mumurahin lang. Nakakarinig ako ng mga Kia at lumang Honda mula 1,900 at 86 na mas kaunti pa ang ingay at kalampag. Kaya hindi talaga nakakabilib at alam natin kung bakit ganun. Ngayon, kadalasang pinadudugtong at pinipisil na lang ang mga fitting. Hindi na ginagamit ang tornilyo lalo na sa modernong luxury na sasakyan.
Kaya masasabi ko talaga na hindi ako masyadong impressed sa tibay ng interior. Gusto ko ang estilo, gusto ko ang ergonomics, gusto ko ang disenyo. Pero maging tapat tayo, maingay ito, may kalampag, hindi siya tumatagal ng maayos, at dahil sa mga depekto at pagkasira ng ilang bahagi at fitting, may kulang pa rin talaga. Pero maganda pa rin naman ang interior na ito. Gusto ko na may mga analog gauge pa rin dito at konting electrical display sa harap. Magandang feature ito. Pero ulit, kapag may mga bahagi kang umiiingi tulad nito, talagang may kulang pa rin. Siyempre, may backup camera tayo. 300 at 60 camera views. Madanda yan tingnan. Gusto ko ang 300 at 60 camera view nito. Yung ibang camera dito hindi touchscreen, pero yung dating JAG FF type ko ay touchscreen. Ngayon, dahil mas nagiging touchscreen na ang mga bagong sasakyan at mas kaunti na ang mga button at knob, ibig sabihin, unti-unti nang nawawala ang mga ganitong features. At yan ang malaking dahilan kung bakit iniiwasan ko na ang ilan sa mga bagong sasakyan na sobra sa teknolohiya, yung mga sobrang puno ng teknolohiya na sasakyan. At kung bakit ito, sa totoo lang, ay malapit na rin sa puntong pati ang Mercedes-Benz ay literal na lumampas na sa hangganan. Hindi naman ito grabe, pero yung kalidad o kakulangan niya ang nakakadismaya para sa akin. Kapag ikinumpara sa ibang kakumpetensya, kitang-kita ang kalidad ng pagkakagawa at pagtatapos ng mga sasakyan. Ngayon, sobrang ayos na ng pagitan ng panel. Kung titigyan mo pa nga ang mga sasakyan gaya ng Acura at Lexus, madalas hindi rin ganun kaganda ang pagitan ng mga panel nila. Kahit ang Toyota Camry namin, may kakaibang pagitan sa pinto ng driver, mga pinto at harapang panel para hindi tugma ang mga ito. Kapag tiningnan mo sa gilid, makikita mong mas nakausli ito mula sa pinto kumpara sa mga panel. Pero sa kabila nito, kapag tiningnan mo ang mga Porsche, talagang napakaganda ng pagkakagawa nila. Napakaayos at pantay ng pag-ita ng mga panel doon. Ganon din ang kwento sa mga pinto at pareho rin sa buong bahagi. Ngayon, ang malaking tanong ay kung saan nagtatagpo ang metal at plastic. Napakasikip ng pagitan ng panel na ito. Tingnan mo kung gaano kalinis yon. Malinis, malinis. Lahat ay talagang malinis. Lahat ng pagkakabit ng mga panel ay walang kapintasan. Pero tingnan naman natin ang Mercedes. At ganon din sa mga GLE o GLC na pareho ring posibleng kakumpetensya o pamalit sa sasakyang ito. Ibig kong sabihin, ano ito? Kasya ang hinalahi ko dyan. Hindi ko nga alam kung ano ang nangyayari dyan. Ngayon, hindi naman ito problema. Gumagana naman. Ayos lang. Maayos naman ang lahat. Maganda naman sa ganitong paraan sa pangkalahatan. Pero paano mo nagawang malaki ang pagitan ng panel dito, tapos dito naman masyadong masikip? Siguro mga 1/4 na pulgada. Dito, mga 5/8 bahagi ng pulgada. Siyempre, kapag tumingin ka pa sa paligid, yung ibang mga bagay dito hindi talaga tumatagal ng maayos kasi hindi ko nakikita na yung chrome na yan, yung plastic na chrome, ay tatagal ng maayos paglipas ng panahon. Alam mo, hindi pantay ang pagkakabit ng mga piraso sa mga sasakyang ito. Sa kabuuan, ayos naman maliban dito. Napag-usapan na natin kung paano ito pumalpak at natanggal nung nadaanan yung riles ng tren na hindi naman ganoon kaluba. Kaya ulit, isa na namang usapan tungkol sa pagitan ng metal at plastic, ano ang pinagkaiba at bakit na ba nagkakaroon ng ganitong mga diferensya. Ngayon, masikip dito. Mukhang maayos naman dito. Tingnan mo, may moisture sa likod ng taillight. Isa na namang palpak na seal. Pero maging tapat tayo, yung mga fitment gap, may masisikip dito, tapos may katamtaman doon, katamtaman din doon. Hindi talaga pare-pareho. At kalat-kalat talaga sa kotse na to. May mga masisikip, may maluluwag, at may mga sobrang laki ng pagitan. Kaya hindi talaga consistent. Pero nung minaneho ko ang Porsche Cayenne, lalo akong humanga at napalapit dito habang nililibot ko ang mga sasakyan. Ang kalidad ng mga body panel at ang pagkakabit nito ay talagang walang kapintasan. Kaya nga ang Porsche 911 ay patuloy pa rin may dalang napaka-legendaryong pangalan. Yung kalidad na kasama nito ang dahilan. Hindi lang ito tungkol sa pangalan. May dahilan kung bakit tumataas ang halaga ng mga kotse na yon. Pero sa kabila niyan, malaking bagay yon. Ngayon, pasukin natin ang kotse na ito at tingnan natin sa loob. Ngayon, ang maganda dito ay magandang paghambingin ito sa Mercedes-Benz. Hindi lang dahil pareho silang modelong 2018, kundi dahil pareho rin silang may halos 70,000 kilometro. Kapag pinagsama mo ang dalawang yan, magandang pag-usapan kung alin ang mas tumatagal. Sa kabuuan, ito talaga ang gusto ko sa Cayenne. Tingnan mo, puro pindutan at knob lang. May pindutan at knob tayo, lahat pindutan. Di ko alam anong nangyayari dito, pero mas maliit ang screen mo. Nagbibigay ito ng backup camera info, infotainment at iba pa. Pero simple lang lahat.
Tingnan mo, may brush chrome dito. Magandang gawa. Walang natutuklap o natatanggal na sticker dyan. Lahat ay pindutan, may downhill descent features at impormasyong tungkol sa heating controls. May hiwalay na climate controls ka, tig-isa bawat gilid at madaling gamitin. Meron kang heated controls, dagdag airflow, at heated seats sa magkabilang panig. Sa ibaba, may iba't ibang all-wheel drive o off-road systems. Sport, syempre, pang-off ng auto start at traction control. Napakaayos ng pagkaka-layout ng area na ito. At aaminin ko, tingnan mo yan. Kahit mabagal ang pagbukas, sobrang tibay pa rin. Magandang piano finish sa ilalim, maganda ring chrome o brush aluminum, at maraming brush aluminum na detalye sa paligid. Matibay ito. Meron din tayong ilang maliit na lagayan ng inumin. May 12 volt outlet ka pa rin. At ang mga upuan dito ay may heater at cooler. Pinataas nila ang kalidad. May heater, cooler at magandang maliit na pass-through sa likod. Maganda talaga ang sasakyan na ito. Gagawa ako ng mas detalyadong review tungkol sa sasakyan na ito. Pero gustong gusto ko talaga ito. May heated seats din sa likod. At syempre, may sarili kang climate control sa likod para makontrol mo ang gusto mo. Talagang maayos ang pagkakagawa ng lugar na ito. Ang mga controls talagang nakakaingganyo. Pakinggan mo lang yan. Matibay, mabigat, solid at ramdam mo ang kalidad. Meron ka pa ring analog na gauges. May mga gauges ka na kumakatawan sa linya ng Porsche 911. Gusto ko to. Tingnan mo, may speedometer, tachometer at maliit na digital display. Astig din itong kakaibang bahagi. Pwede natin itong paikutin dito at bigla lumalabas lahat ng impormasyon mo kabilang ang check engine lights at iba pa. Nandito rin ang mga pangunahing detalye na kailangan mo. Gusto ko ang simpleng itsura at karamihan dito ay analog. At kahit ang manibela ay talaga namang sporty ang itsura, walang natutuklap o mabilis masira. Meron kang mga grab handle na nagbibigay sa'yo ng matibay na mahahawakan pero lahat ay maayos ang pagkakagawa. Hindi ako nakakakita ng maraming gasgas dahil napaka-minimal ng paggamit nila ng high quality o piano finish. May maliit na insert dito pero hindi naman madami sa mga madalas gamitin. Yung mga bahagi na alam mo na kapag ginagawa mo ito at basically lumilipat ka mula sa isang control papunta dito o dito, yung mga bahagi na nahahawakan mo ay hindi naman talaga yung mga parte na madaling masira. Sa madaling sabi, gumagamit ka ng mas mababa at murang plastic na pwedeng mas maganda pa. Kahit ganon, base trim level ito ng brand at tama ang posisyon niya. Matibay ang plastic at hindi madaling masira. Ganon din, medyo may murang dating ito. Pero aminin natin, maganda ang ginawa ng Porsche sa paglalagay ng iba't ibang texture, estilo, materyales, finish at features. Tingnan mo, kahit itong contrast stitching dito sa handrails ay nagpapakita na ang mga sasakyang ito ay may sapat na texture at mga tampok at konsepto kaya hindi siya mukhang mura. Maganda ang pagkakahati at ramdam mo ang mataas na kalidad. Wala talagang kahit ano rito na mapupunang mali, wala talaga. Walang langit-ningit. Sige, medyo gumagalaw ito ng kaunti. Hindi ko magalaw ang console. Sige, may kaunti itong galaw. Paano ito? Konti lang din ang galaw dito. Kapag umupo ka, madalas mapipindot mo. Pero dahil lang sa maraming siko na tumutulak, sa kabuuan, talagang maganda at maayos ang pagkakagawa. Kaunti lang, sobrang kaunti lang ang mga ingay at kalampag dito. Wala naman talagang dapat yulat. Kaya talagang humanga ako. Nang inilabas namin ito para i-test drive, wala kang maririnig na mga ingay. Wala kang maririnig na mga kalampag at kalabog. Talagang nakakakalma ito. Maganda at nakaka-relax ang lugar. At kung naghahanap ka ng SUV na pang-araw-araw na sasakyan na kaya magbigay ng masayang pagmamaneho, kaya nito dahil may paddle shifters ka, may 300 horsepower ka na pwedeng gamitin, at meron ka pang napakagandang malaking panoramic sunroof na umaabot hanggang likod. Lahat ng kailangan mo ay nandito, pati na ang karanasan sa pagmamaneho. Kaya ito ang napili naming sasakyan. Wala itong parang may nagbabantay na huhuli sa'yo. Wala pa tayo ng bagong software at surveillance na lalabas pagdating ng 27. Wala tayong malalaking screen, puro pindutan, knobs at switch lang talaga. Lahat ay knobs, switch at mga pindutan. Wala dito na kailangan mong pumasok sa mga screen, mag-swipe o mag-navigate pa. Lahat ay pindot lang ng isang button. Lahat dito ay pindot lang ng switch. Walang nakakalitong teksto kahit sa mga control mo. Nandyan lang lahat. Simple lang at sobrang ganda.
At dahil doon, yun ang malaking dahilan kung bakit namin ito binili. Bukod sa wala ng parang may nagbabantay o malalaking screen na pumalit sa mga lumang pindutan at knob, hindi pa rin napapalitan sa sasakyang ito. At dahil na rin sa NA engine, walang turbo na pwedeng masira, walang intercooler, walang sobrang init sa ilalim ng hood na sisira sa lahat ng plastic na ginagamit. Aminin natin, lahat ng gumagawa ng sasakyan ngayon ay gumagamit ng plastic. Ang mahalaga, hindi mainit ang ilalim ng hood, panalo na yon. Tanong ng marami, bakit hindi mo sinubukan ibang sasakyan? Sa totoo lang, kasing laki lang ng Mercedes-Benz GLE ang sasakyang ito. Mas maliit at kahawig ng C-Class ang GLC. Hindi rin ako impressed sa kalidad nito, kaya malamang lalaktawan ko ito, lalo na kung mula ako sa C-Class. Kung hindi pa ako nakapag-drive o nagmay-ari, baka sulit ang presyo para sa'yo. Pero sa akin, hindi pasado ang GLC at GLE. Maganda ang GLE, napatakbo ko na pareho at ramdam mo na mas mabigat at mas matibay sila. Meron din silang ilang features na meron dito tulad ng rear heated seats at iba pang mga bahagi. Mas maganda at mas swabe ang biyahe nila. Based sa karanasan ko, yung ilang plastic, mga bahagi, pati tunog ng kiskis at kalampag, hindi ako sobrang kontento sa branding nila nitong huli. Bukod pa dyan, kapag masyadong bago yung kinuha mo at yung pinakabagong henerasyon ng GLE, bigla kang mapupunta sa setup na mas malalaki ang mga screen, mas maraming teknolohiya, mas maraming pakitang gilas sa loob. Hindi ito tungkol sa teknolohiya o ilaw, kundi sa driving dynamics. Kaya ito ang pinili ko kaysa GLE. Hindi kasing ganda ang kalidad ng GLE at para sa akin sobrang pa-cool na plastic at kumikislap na ilaw. Ayokong magka-seizure. Yung mga kumikislap na ilaw, binibigyan ka ng warning lights sa amusement rides. Ganon pakiramdam ko, hindi literal, pero sa tingin ko sa Mercedes-Benz. Sa kabilang banda, meron ka namang mga sasakyan tulad ng Audi Q7. Kung pipiliin mo yung platform na yon na halos pareho lang, maliban sa supercharged na 3 litro na may 330 horsepower, hindi ako fan nun. Magandang makina, matibay ang platform, at halos pareho lang din ang chassis ng sasakyan. Pero sa totoo lang, mas pabor talaga ako sa brand na Porsche. Mas gusto ko yung mga estilo at detalye kumpara sa kahit anong inilalabas ng Audi kahit na pareho lang naman sila ng produkto dahil sa VAG Group. Hindi ko naman talaga kailangan ng supercharged o turbocharged na sasakyan araw-araw. May ilang exception kaya ito ang susunod. Baka tanong nyo, bakit di ako bumili ng X5 na may B58 totoo? Muntik ko na talagang bilhin. Alam mo, nag-usap-usap kami ng asawa ko. Nagdesisyon kami na, alam mo, pareho naming gustong-gusto yung dati naming diesel na X5. Sobrang nagustuhan talaga namin ang bagong mga X5 at lalo na yung 40 series na may B58, gustong-gusto namin yon. Ngayon, ang tanging downside lang para sa amin ay, ulit, maraming teknolohiya, medyo mas maraming kumikislap na ilaw at mga gimmick pero mas ramdam mo naman ang kalidad. Mas maganda talaga ang pakiramdam ng BMW kaysa sa Benz. Yung B58 na yan sa drivetrain na yan o yung drivetrain na yan sa syempre X5 ay talagang matibay na matibay. Oo, pwedeng tumagas ang oil filter housing. Oo, yung water system, coolant pump at thermostat pwedeng masira sa 50 hanggang 80,000 milya. Anumang parte, pwedeng magsimulang tumagas. Pero turbocharge ito, kaya lang malamang na kailangan ng kaunting dagdag na maintenance para sa sasakyan na may B58. Hindi dahil hindi sila maasahan, halos bulletproof na sila at bihirang magkamali. Bukod sa water pump, syempre, mga thermostat na minsan nasisira, pati mga cooling line. Pero syempre, kasama na rin dyan ang oil filter housing. At ngayon, pinag-uusapan na rin ng mga tao ang di umano'y issue sa transfer case. Pero kahit ganoon, kung ano man ang sasakyan mo at pinigam mo ng todo, bibigay at bibigay din yan. Alam mo, tinitingnan ko ang ilang detalye dito, yung mga paraan ng pagkasira ng mga ito. Alam mo, coil packs, maintenance lang yan, preno. Maintenance din. Oo, may usapan din tungkol sa mga PCV dito. Pwede rin silang masira. Medyo magagastusan ka rin dyan. Water pump, isa pa yan na dapat bantayan. Madalang lang din masira ang transfer case. Ngayon, ang maganda rito, wala itong PDK na isang gearbox na mabilis magpalit ng gear. Pero ang kapalit naman, ang PDK ay sobrang mahal kapag nasira. At may mga kaso na rin ng ganon. Kaya naging mahirap pumili sa Torque Converter Auto at X-Lima. Gustong-gusto namin ang X-Lima at napakaganda ng B58 na makina. Ang 8-speed ZF automatic ng BMW ay maaaring kasing ganda o mas maganda pa kaysa sa 8-speed ng sasakyan nito. Kaya parang sugal lang talaga, pero ang nading dahilan ay mas kaunting mga pindutan, mas kaunting mga knob, walang surveillance alinman sa kanila. Pero ang pinaka-importante, ito ay NA para sa araw-araw na gamit. Gusto kong turbo engines para sa kotse na gagamitin ko lang minsan o 2 beses sa isang linggo para mag-enjoy, magpatulin o pumunta sa racetrack. Perpekto yon. Para sa araw-araw na sasakyan, gusto ko yung kayang maglakbay ng malayo.
Walang dagdag abala, simple at mas madaling ayusin ng sarili. Pinili naming gawing simple. Bumili kami ng maliit na Cayenne na V6 at hindi na kinuha ang mga kakumpetensya nito. Magaganda ang mga sasakyan at marami kang mapagpipilian ngayon. Talagang ayaw namin kumuha ng kahit ano mula sa Genesis para sa mga nagtatanong kasi hindi pa rin ako kumbinsido sa mga naging problema nila sa mga makinang Tita 2 syempre, pati na rin sa Kia at Hyundai. Bilang malapit na pamilya, hindi pa ako kumbinsido. Kailangan ko pa ng oras para makita ang resulta. Ngayon, maganda naman ang mga produkto. Maganda ang disenyo pero duda pa rin ako sa drivetrain ng Genesis. Ang Lexus naman talagang swak. Nakakalungkot kasi ang tanging Lexus na halos kinuha ko, pero kulang ito sa driving dynamics. Nakakapanabik talaga ang karanasan sa pagmamaneho dito, isa pa yon sa mga dahilan kung bakit nakumbinsi ako. Pwede ko ring bilhin ang RX 350h o 450h para sa sarili ko. Noon, pinag-iisipan kong bumili ng hybrid 350 na may lumang 3.5 litrong V6 ng Lexus. Isa pa yon sa mga muntik na. Mas pinili noon ang pagiging maasahan kaysa karanasan sa pagmamaneho. Pero sabi nga, maikli ang buhay para magmaneho ng boring na kotse. Kaya't laging unahin ang pagmamaneho kaysa pagiging sobrang maasahan. Sana nag-enjoy kayo mga kaibigan. Mag-iwan ng mensahe. At muli, ang tanging mga sasakyan ng Lexus at marahil ang mga BMW lang na imanimaneho ko ngayong taon, siguradong magugustuhan ninyo. Sana magkita-kita tayong lahat sa lalong madaling panahon mga kaibigan. Mag-usap tayo ulit sa susunod. Bye-bye.